Ayun, ang daming gamot. May vitamin C. Teka lang, kukuhanin ko sandali, ha? Okay, andito na tayo. Ay, ito yung vitamin C. Ito yung vitamin C. Sodium ascorbate zinc sulfate. Sodium ascorbate zinc sulfate once a day. Tapos butamirate citrate antitussive. Ano itong? So ewan ko kung para saan to. Butamirate, baka antivirus to. Butamirate once a day din to, 3 times a day. 3 times a day. Pati ito ang once a day, vitamin C. Ito, 3 times a day after meal. Ito rin, 3 times a day after meal. Ito yung Co-Amoxiclav antibacterial. So dito ako nagtataka. Antibacterial. Ano ba yung virus? Virus ba siya or ano ba yung COVID pala? Virus ba siya or bacteria? Pero siyempre, sundin na lang natin yung prescriptions ng mga doktor kasi sila mas nakakaalam dyan. Kasi may lumalabas na balita, di ba? Yung COVID is not a virus but a bacteria. So kaya siguro meron nito, just to make sure, wala namang mawawala, hindi naman mamamatay yung iinom nito. Paano nga kung bacteria yung COVID-19? Because there's only a little study, dahil bago nga yung virus na yan, yung COVID-19 na yan. So, konti pa lang yung alam ng mga scientists o mga medical professionals about this COVID-19. No? So, may nagsasabing virus, may nagsasabing bacteria. So, inumin na lang natin 3 times a day. Okay? At nawa, sa Martes po, I am praying, Lord God, please help me. Diba? Na maging negative ako, katulad nung swab test na nangyari sa akin sa Bulacan. Naway negative din po ako dito sa yan. Naglilinis tayo ng kwarto. Walisan natin, masyadong madumi na. Okay, nakakailang araw ba ako? October 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 7 days na pala, 1 week na. At ito, humiram ako ng walis sa nurse para walisan to kasi ang dami. Masyadong ay naku, ipagpag natin ito basahan. Wala kasing Floromat na maayos-ayos dito. Basahan, bimpo to, hindi naman to Floromat ay naku. Isan natin para masarap masarap mag-stay sa kwartong malinis. Igasurahan ko, ilalabas ko na mamaya. Puno na nakaraan nilabas ko to sa bagay, di pa kasi puno kaya siguro hindi kinabas. Nakaraan nilabas ko siguro 2 days ago. Saan natin para malinis. Ayoko na madumi. Kahit sa bahay namin nagagalit ako sa mga anak ko pag madumi yung bahay kasi mas masarap naman yung malinis. Siguro naman mas masarap tirhan yung malinis na bahay kaysa sa maduming bahay, diba? Kalalaking tao ika madumi ay masyadong malinis. Okay na yun kaysa kalalaki mo tatas madumi, mahilig ka sa madumi. Siguro kasi masyadong maraming halaman dito, marami siyang mga insekto. Nakadiri. Insekto. Mga insects. May pa nga dyan, higad pangalawang higad na rin. May higad dyan kasama dyan sa dirt na yan.
Ito na yung dumi niya. Dumi na nakulit ako dito sa kwarto. Marami-rami. Kaso saan natin lalagay? Sa may harap ng dumi. Bagis din. Ayusin man lang ito. Sa pinalagay ito ngayon sa gilid lang. Wala namang ano, so na hindi bawal linisan itong kwarto. Sabihin nila linisan. Napansin ko kasi pag ano ka, suspected ka, bawal ka na halos lahat, gawin mo lahat ng bagay para bawal na eh. Yan ano naglilinis dito sa loob ng kwarto, paano yung gagawin mo dyan? Hindi naman nila nililinisan. Tapos lalabas na natin itong basura. No, siguro nang pipick upin na to. Punong-puno na eh. Diyos ko. Parang awa niyo na. Oh, palitan niyo ng plastic yan. Ay nako. Okay na. Sige, bye-bye na. Bye-bye. Ito pala. Bye-bye. Ito na naman tayo. Good morning mga ka-blessings. At isa namang napakagandang araw. Sabi nga, walang kakupas-kupas, parang sopas. Ang ganda ng araw na nilikha ng Diyos para sa bawat isa sa atin. And today is October 18, 10:26 a.m. At nandito pa rin ako sa Marian Hotel sa Puerto Princesa, Palawan. At nais ko lang i-share yung kaganapan, development of what is happening to me while I'm on quarantine. So, may mga developments kasi. Last Friday siguro yon, ay tumawag sa akin or nakausap ko yung physicians, doktora na in charge sa akin po. At yun, so tinanong niya yung kondisyon ko at in-schedule niya ako for swab test on October 20, Tuesday. So sa darating na Martes, sa swab test po ulit ako. So I am hoping na po na nawa negative yun yung result. Dahil pag negative ang result, so from the day that I arrived here, so 10 days kapag apor, 10 to 14 days kung ano yung advice ng aking doktora or ng physician na humahandle po sa akin. So yun ang masusunod. Okay, so 10 to 14 days. So dumating ako dito ng 11. Ang unang countdown ng first day ay October 12. So 12, 13, 14. So 12 plus 14, pagpaligay na natin 14 days, di ba, is 26. So kung 10 days naman, 22 ang labas ko, or 23, ganun. So ganun po, at sama nyo ako sa prayer ninyo na maging negative ang results ng swab test, and I'm positive, no? Para sa akin, dahil ako yung may katawan, ako yung nakakaramdam at nakakalam ng kalusugan ko. Siyempre mataas pa rin yung hope ko na adjust nga lang yung resulta ng swab test ko na ginawa sa Bulacan sa Johnny Laboratory, di ba, molecular laboratory. Ano po, negative yung results, and I hope that sa Martes, so ang results daw is 1 to 2 days, depende sa dami ng isa swab test nila. So I hope and I pray na negative tayo. Amen. So isama niyo po ako sa inyong panalangin. Actually, I am taking track of my temperature here. Ito yung thermometer na binili pa ng employer ko, pinadala rito. So ito yung ginagamit ko.
So every day, tinitake ko naman yung aking, tawag dito, temperature from the day that I arrive, October 12. Papakita ko lang kasi na gumagana yan. Yan. Bago lang yan eh. Okay? So itong, ayan. Tapos magsisiro na yan. Paano ba to? Baliktad pala. Ayan. Saan ba yung camera? Ayan. Okay. So pwede mo na siyang gamitin. Okay? So, gumagana to. Okay naman po yung aking body temperature. Actually, nire-record ko yun. Nasaan yung plastic? Ito pala. Actually, nire-record ko yung aking temperature every day. No? Every day. I keep track of my temperature. Siyempre. No? So, ito po yun. Nandiyan ko nililista. Ayan. Diba? October 18 ngayon. Ayan, meron na ako. Kaninang 8:47 AM, 36.2. So, hindi naman siya lumalampas ng 36.2 lang. Yun na pinakamataas. 35, 36. Okay, so normal. 37 pataas yata yung may lagnat ka na, diba? Okay. So, sabi ko nga dun sa kanina naman, tumawag yung facility na kung saan dadalhin ako for swab test. Tumawag siya. At maraming kinuhang information sa akin, address, pati yung pangalan ng mga anak ko, kung may nakasalamuha daw ako na infected or So sabi ko, ganun, yun lang naman ang ginawa ko, kaya lang naman ako lumabas ng bahay to work here in Puerto Princesa. So that was the only time na lumabas ako ng malayo doon sa lugar namin. At sabi ko October 10, negative naman. So, October 12, rapid test, nag-react yung dugo. So, sabi naman nila, maaaring along the way, di ba? Within those, time. Kasi kahit siguro segundo, ay tinitignan nilang bintana for the virus na ma-acquire mo. Kumbaga, they are just looking for the possibilities, di ba? No? Na yung virus ay na-infect ka. Okay, so yun na. I'm hoping naman na na magiging negative yung aking results para makalabas na ako. Kasi kapag nag-negative results yun, ubusin ko lang yung 14 days maximum siguro. No, 10 to 14 days for APOR or authorized person. Diba? So yun po. At inaasahan ko na isasama ninyo ako sa inyong panalangin. At yun nga, prior to the swab test on Tuesday, so nung araw din na yun, nung Friday na nakausap ko yung doktora dito, pinadala niya na ako ng gamot. Ayun, ang daming gamot. May vitamin C. Teka lang, kukuhanin ko sandali, ha? Okay, andito na tayo. So, ito yung vitamin C. Ito yung vitamin C. Sodium ascorbate zinc sulfate. Sodium ascorbate zinc sulfate. Once a day. Tapos, butamirate citrate. Antitussive. Ano itong? So, ewan ko kung para saan to. Butamirate. Baka antivirus to. Butamirate. Once a day dito, 3 times a day. 3 times a day. Pati, ito ang once a day, vitamin C. Ito, 3 times a day after meal. Ito rin, 3 times a day after meal. Ito yung Co-Amoxiclav. Antibacterial. So, dito ako nagtataka. Antibacterial. Ano ba yung virus? Virus ba siya or ano ba yung COVID pala? Virus ba siya or bacteria? Pero siyempre, sundin na lang natin yung prescriptions ng mga doktor kasi sila mas nakakaalam dyan. Kasi may lumalabas na balita, di ba? Yung COVID is not a virus but a bacteria. So kaya siguro meron nito just to make sure wala namang mawawala, hindi naman mamamatay yung iinom nito.
paano nga kung bacteria yung COVID-19? Because there's only a little study, dahil bago nga yung virus na yan, yung COVID-19 na yan. So, konti pa lang yung alam ng mga scientists o mga medical professionals about this COVID-19. No? So, may nagsasabing virus, may nagsasabing bacteria. So, inumin na lang natin 3 times a day. Okay? At nawa, sa Martes po, I am praying, Lord God, please help me. Diba? Na maging negative ako, katulad nung swab test na nangyari sa akin sa Bulacan. Naway negative din po ako dito sa swab test na gagawin dito po sa Puerto Princesa. At naway makalabas na dito po sa facility na ito, sa quarantine facility, para makapagtrabaho na. Okay, total hanggang December lang naman ako dito magtuturo. Hanggang December lang ang usapan namin nung aking employer. No? Kaya I'm hoping po, sama nyo po mga prayer partners around the world, kahit na yung mga nanonood po nitong video na ito, yung vlog na to, sama nyo ako sa prayer ninyo na maging negative ang aking swab test sa Martes, October 20, 2020, 8 ng umaga. Dapat daw nakaayos na ako at susunduin ako dito. Sabi ko nga, kausapin yung driver nyo ng ambulansya, kasi ambulansya na masusundo. Last time ako, para ako sumakay sa roller coaster sa bilis ng ambulansya. Parang ang sakay niya naghihingalo, 50-50. Buhay na buhay pa naman ako. Ang bigat ng paa niya sa silinyador. Kung umarangkada, talagang pabiglang ganun. Tapos kung pumreno naman, pabigla rin. Kaya talagang mahihilo ka sa loob. Dahil ang upo mo, patagilid pa. Yung ambulansya, patagilid ang upo mo. Hindi naman nakaharap ka sa kalsadang ganun. Nakatagilid kang ganun. So yung balancing ng katawan mo, talagang mahirap kapag ka ganun yung driver. Ang tulin talaga. Sabi ko, pakisabihan naman yun. Kung sino man yung magdadrive ng susundo sa akin. Bagal-bagalan. Na hindi yung parang sumasakay ako sa roller coaster. Okay. So, mahirap ma-quarantine po. Mahirap ma-quarantine din pala. So, ngayon lang natin nakikita yung gravity ng mga naka-quarantine, yung pinagdadaanan nila. Kahit na hindi ka naman 100% na infected, wala ka naman talagang COVID, diba? Talagang mahigpit kahit sa mga pag-order nga ng pagkain kasi kahapon, siyempre Sabado, di ba? Ang tagal ko na rito, 1 week na ako dito, 7 days na ako, nung 12 ako dumating. So kahapon, naisipan kong umorder ng pagkain kay Jollibee. Online delivery siya, pero online ako nagbayad. May oras pala, hindi ko alam kasi ang sinabi lang sa akin, yung mahigpit nga sila sa delivery. So, ayun, kaya nakikita Jollibee yun yung Chicken Joy. So, umorder ako online, tapos di-deliver na dito. Tumawag ako sa nurse kasi ang sabi ko, yung pera ko sa online, kasi kung tinatanong kung exact ba yung pera or susuklian ka, sabi ko exact, mahigit 200. So, pagtingin ko sa wallet ko, buong 500 pala, wala pala akong barya. So, tumawag ako sa nurse kasi i-deliver na. Sabi ko sa nurse na baka meron siyang barya, siya paluwala mo muna niya, tapos ilalabas ko na lang yung 500 kasi yung pagkain namin, may dito sa pinto na to, meron tong itong pinto na yan. Ayun yung pinto. Okay? Sa labas niya, pagbukas mo, meron diyang silya. May upuan dyan. At dun nilalagay yung pagkain o yung mga pakidala kasi katulad rumikos ako sa employer ko ng prutas, dinala niya ako ng mansanas, saka orange, tapos binilhan niya ako din ng ganito yung vitamin C kasi nung una hindi pa nagbibigay. So wala pa tong mga gamot na to nung una. Vitamin C nagpabili ako sa Strepsils dahil medyo makati yung lalamunan ko, tas may konti akong ubo, binili din niya ako ng Lagundi, gamot para sa ubo. Okay, so ngayon medyo hindi na ganun kaano yung ubo ko.
At dala siguro lang yun ng pagod, stress, jet lag, syempre naulan ng kapas mo, pa nagbabago yung panahon, talagang mababa talaga yung immune system ko ng mga panahon na yun. Pero ngayon, nakaka-recover na, kasi alam mo ang ginawa dito, kung di kain tulog lang. Pag hindi pa bumuti yung pakiramdam mo, kain tulog, nagbabasa, nag-aaral, kasi nag-online class ako, dahil I'm finishing my bachelor's degree, nasa 3rd year na ako. Tapos ito rin, dinala ng employer ko yung libro na gagamitin ko sa Korean school nila. Yan. So ito, mayroon akong libro na inaaral ko at gagawa sana ako ng lesson plan. Kaso, wala naman akong laptop. Wala din silang pin-provide na laptop. So anong gagawin ko? Babasahin ko lang yun. Hindi ako makagawa ng lesson plan. Tapos nag-online class pa ako sa aking pag-aaral to finish my bachelor's degree. At so lahat naman ay naisa sa ayos natin, basta tama lang yung time management. And ito lang talaga yung mahirap na pinagdaanan ko. Sa bagay, desisyon ko naman na pumunta dito at para makatulong nga sa pamilya. Kasi 7 months tayo walang trabaho, di ba? Walang pumapasok na pera. Kahit nasa abroad yung asawa ko, maliit lang din naman yung sahod niya as a midwife in Saudi Arabia. Pagkatapos, nung nagka-COVID, kumonti yung patient nila na pumapasok. So, affected din yung sahod nila. Walang overtime. Di ba? So, tutulong tayo. Ang dami kong anak. 5 yung nasa puder ko, pero 6 yun. Yung panganay kasi nakabukod na. So, 5 pa rin yung 5 pa rin yung nasa bahay. Pakakainin mo lahat yun. Ang lalaki pa naman mga anak ko. Malaki pa sa akin. Okay? So, kailangan natin kumayod. Tumulong para hindi maubos yung At saka ayoko nung nagkakaproblema sa pera, di ba? Mahirap yun o kaya nababaon sa utang. Mahirap yun. Amen? At naniniwala naman ako na sa lahat ng ating ginagawa, sasamahan tayo ng Panginoon. Okay? Sasamahan tayo ng Panginoon. So, nagkataon lang na sa aking pag-alis at pagpunta dito sa Palawan, Puerto Princesa, ay mahigpit talaga dahil sa pandemic, dahil sa COVID-19 crisis. Okay? Pero lahat ng to, alam ko, malalampasan natin. No? Hanggat humihinga tayo, may pag-asa. Kaya huwag tayong susuko sa buhay. Ano man yung mangyari, kagad tayong panghihinaan ng loob. Lagi tayong magdadasal. Okay, ayan, may Bible ako doon. Nakita niyo yun, Bible yun. No? May mga inspirational books din. Yun, yung Ripples of Joy. Di ba? Marami. Meron din akong testimony. The Testimony. Si Dr. Emily, nakasama ko rin yun sa Korea. So, kailangan puro positive. Huwag tayo makikinig sa negative. Huwag natin titignan yung negative. Laging positive lang sa buhay. At alam kong pag ginawa mo yung mabuti, pag ginawa mo yung tama, hindi ka pababayaan ng Panginoon. At tutulungan ka niya. Lagi ka manalangin para ikaw ay pagpalain. Okay, mga ka-blessings? At sigurado ako, ang pag-ibig ng Diyos ay parang sopas. Bakit? Walang kakupas-kupas. Okay? Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. No? Walang kakupas-kupas siya, parang sopas. Kaya mga ka-blessings, thank you for taking time on watching my vlog, on listening sa aking mga sinasabi. At yun, nawa kalabas tayo at makatulong din tayo sa kapwa. No? Na-inspire ako pag nakikita ko yung mga vloggers, YouTube vloggers na tumutulong. No? Na-inspire ako doon. Sila Japper Sniper, si Hungry Syrian, si Jose Hilario ba yun? Tumutulong. Okay? Sabihin na natin na kumikita sila, kaya nila ginagawa yun, pero tumutulong pa rin, di ba? So, nawa magkaroon din tayo ng pagkakataong tumulong sa kapwa. Yun ang pinakamahalaga, tumulong sa kapwa. Isa nga sa mga gusto kong gawin, magturo ng libreng Korean sa mga bata. Korean language, kasi napakasarap naman talagang magtrabaho sa Korea. 13 years po ako doon nagtrabaho at masasabi ko na binago ng Korea yung buhay ko. At binago naman ang gawain ni Yahweh El Shaddai, yung spiritual aspect ng aking buhay. Dahil may El Shaddai doon sa Korea. Okay, so malaki ang sahod kasi sa Korea. Sa totoo lang, napakasarap magtrabaho sa Korea dahil
maganda ang patakaran. Kahit sabihin pa nung iba na yung iba kasi, ewan ko ba, naliliitan daw sila sa sahod sa Korea. Yung mga walang overtime. Alam nyo ba na ang basic sa Korea, wala ka pang overtime, is 80,000 na. 82,000. Depende sa palitan ha. But between 80 to 85, nandyan lang yan naglalaro, hindi yan bababa. O pagpalagay mo lang, wala kang overtime. Basic mo is 80. Kinaltasan ka ng kinaltasan. Diba? May medical insurance, may tax para sa yung bilang trabahador, laborer. Maraming pagpalagay na natin may mga kinaltas sa'yo. Natirahan ka ng sa pesos is 60 or 70. Masama pa ba yun? Maliit pa ba yun? Yung iba sabi maliit. Yung iba nga, sabi, kami nga 50 lang. 50,000 lang sinasahod namin. Nalilitan sila sa 50,000. Kaya nga ang tanong ko, bakit nung nasa Pilipinas ka, kumikita ka ba ng 50,000? Di ba? Kumikita ka ba ng 50,000? Sabi, magpapalipat ako. Magpapalipat ako ng kumpanya kasi dito sa kumpanya namin mahina, ganyan-ganyan. Ang natitira lang sa akin, 40,000, 50,000. Hello? Nung nasa Pilipinas ba, kumikita ka ng 40,000? Kumikita ka ng 50,000? Alam nyo ba, ang manager ka ng Jollibee, ng McDo, kahit na saan, no? Sometimes 20 lang yan, 25. Hirap na hirap niya mag 30,000. Diba? Tapos ikaw 40,000, dati ka lang tambay, no? Dati ka lang tricycle driver, dati ka lang mangingisda, no? Dati ka lang magbubukid, no? Hindi natin minamalit yung trabaho. What I'm saying here is yung paano mo tignan yung kinalalagyan mo ngayon na dahil nandiyan ka na sa Korea at sumahod ka ng 40, sasabihin mong maliit. Eh nung nasa Pilipinas ka ba, sumahod ka ba? Baka kahit 10,000 isang buwan, hindi ka sumasahod. Okay? So yan ang problema minsan sa ating mga Pilipino pag nasa abroad. Alam na. Yeah? Pag nasa abroad, kumita ng konti, nainggit sa kapwa nila na kumikita ng 100,000, 120,000, 150,000. Posible kasi yun sa Korea. Posible yun eh. May kumpanya talagang malakas. Pag nakatsambahan mo yun, talagang swerte ka. Malakas na, tapos libre tirahan, libre pagkain, may allowance pa. Mabait yung amo, pinapagbakasyon ka na isang buwan, sagot nila yung pamasahe. May mga ganong senaryo po. Pero hindi lahat ganoon. Kaya nga tuwing nagtuturo kami, sinasabi namin na hindi lahat depende sa kumpanya. Per company policy. So napunta na sa Korea, sa Korea yung ating pinag-uusapan gawa na lang tayo ng separate vlog para doon. So magpapaalam na ako kasi 20 minutes na to. At yun lang, stay positive in life. Samahan niyo ako sa panalangin, October 20, Tuesday. Sa swartes ako, nawa po, Lord God, Yahweh El Shaddai, ay maging negative yung aking result para makalaya na ako at makalabas dito sa quarantine facility na ito, dito sa Marian Hotel. Okay? At maraming salamat po sa pakikinig ninyo sa akin. God bless us all, mga ka-blessings, mga pinagpala. Okay, pagpalain po tayong lahat. Ni Yahweh El Shaddai. Basta, don't give up. Wag basta-basta mag-give up sa buhay. Maganda man o pangit ang tumating sa ating buhay, may mabuting nakalaan ng Diyos. At may mabuting plano ang Diyos para sa atin. Basta gumawa ka lang ng mabuti at tama. So, yun lang po, and God bless us all. Shalom!